Si Sayakuto ay isang uslak na nakatakdang maging Demon King kaya siya ay kinamumuhian ng lahat hanggang sa naris niya ang mga babae sa paaralan bago durugin ang Diyos. Sa ilalim ng madilim at maulang langit, isang babaeng nakatayo't may bitbit na sanggol ang tumingala sa kadiliman nito't nanalangin para sa kaligtasan ng bata bago ito iwanan sa harap ng isang simbahan. Paglaon, dumating si Akuto sa lungsod sakay ng tren at habang buhat ang bagaheng puno ng kung ano-anong magasin, ay may babaeng dumaang nagbigay sa kanya ng magandang tanawin. Bago makarating sa itaas, napansin niya ang isang matandang babaeng nalaglag ang bitbit at kumalat ang mga lumang damit nito sa lapag. Nakita ito ni Akuto't bumalik para tumulong at pinulot ang lahat ng gamit kaya nakatanggap ng pasasalamat bago subukang tulungang dalhin ang bagahe pero tumanggi ang matanda't nagmukha siyang magnanakaw. Nakita ito ng babaeng dumaan kanina at sinipa si Akuto sa ulong nagpakita ulit ng mas detalyadong tanawin ng kanyang tinatago sa ibaba. Matapos maayos ang hindi pagkakaunawaan, ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Hattori Junko na lumalabas na apo ng matandang babae. Ibinunyag din niyang pareho silang naroon ni Akuto sa lungsod para mag-aral sa Constant Magic Academy at nagpasya silang magsabay sa tren at pinag-usapan ang kanilang mga layunin. Ang pangarap ni Akuto ay maging Holy Priest dahil gusto niyang gumawa ng kabutihan at nakita ni Junko ang kanyang determinasyon. Nagpasya silang maging magkaibigan at bahagyang hinugot ni Junko ang kanyang espada bilang tanda ng pagkakaibigang ayon sa tradisyon ng pamilya nila. Di nagtagal ay nakarating na ang dalawa sa paaralan at naghiwalay na umaasang mapapabilang sa magkaparehong klase. Nakilala ni Akuto si Tori at nalaman nila na may sistema ang paaralan ng pagkaklasipika ng mga estudyante. Pumunta silang dalawa sa sorting room at nalaman ni Akutong ang kanyang kapalaran ay maging hari ng mga demonyo. Labis siyang nagulat kaya humiling ng isa pang pagsusuri, ngunit pareho pa rin ang resulta, kaya naman natakot ang lahat ng nasa silid at nagsitakbuhan sila. Sa huli, habang iniisip ni Akuto kung ano ang nangyari sa kanya, ay ipinaliwanag naman ng nurse na matagal na siyang naghihintay ng isang kakaibang nilalang na katulad niya. Sinabi nito kay Akuto ang mangyayari sa kanya sa paaralang yon ngayong alam na ng lahat na siya ay nakatakdang maging Demon King. Ipinaliwanag nitong siya ay usigin, bubulihin, at lubusang iwasan ng lahat kasama na ng mga pinakamagandang babaeng hindi siya papansinin. Dinala siya ng nurse sa silid-aralan at ibinunyag na magiging kaklase niya si Junko at siya rin ang magiging homeroom teacher nila. Pagpasok ng uslak sa klase ay agad siyang ininsulto ng lahat kaya nawala ang kanyang kontrol at nagpa siyang gumawa ng matinding impresyon sa pagpapakilala. Nagbigay siya ng talumpati tungkol sa kung gaano kauslak ang sistema ng paghahati ng mga tao batay sa mga bagay na hindi naman nila ginusto. Inakala niyang maaakit ang mga babae sa kanyang sinabi pero baliktad ang nangyari. Lumalabas na ang huling Demon King ay nagbigay rin ng parehong litanya sa sistema bago sinakop ang mundo, pinarusahan ang lahat at sinira ang lahat. Habang sinusubukang ipaliwanag ang sarili, pinaupo siya ni Tori sa likod at nagpatuloy ang klase at nagsimula ang talakayan kung sino ang magiging class rep. Hinikayat ni Tori si Jongkong maging class rep, ngunit si Hiroshi, na mukhang mahilig sa mga delikadong uslak, ay pinangalanan si Akuto bilang kalaban pero ayaw ni Akutong magalit si Jongko at sinubukan niyang umatras. Nagboluntaryo pa siyang mag-community service at maging tagalinis ngunit pumalpak ito dahil lumalabas na ang mga tagalinis sa paaralan ay mga asasin na nagtatago ng mga malalim na sikreto ng paaralan. Lalo lang itong kinainis ni Junko kaya hinamon niya si Akuto sa duelot nang sabihin ni Akutong magkaibigan sila't di dapat mag-away ay nagsimulang maghinala ang mga kaklase kay Junko kaya lalo siyang nagalit. Sinimulan niyang atakihin si Akuto ng walang tigil habang patuloy itong umiiwas at inakala ng lahat na gumana na ang kapangyarihan ni Akuto bilang Demon King dahil tila naakit niya si Junko. Dahil nagalit sa akusasyong nahulog siya sa tukso ng Demon King, nagkarga si Junko at buong lakas na umatake kay Akuto. Di sinasadya ni Akutong maglabas ng malakas na enerhiyang sumira sa kalahati ng silid at nasira ang damit ni Jungkong naglantad sa dibdib nito sa harap ng lahat kaya nabigo si Akutong makipag-ayos kay Junko. Paglaon, nakipagkita siya kay Hiroshi na sinimulan siyang tawaging Big Bro dahil iniidolo siya nito at nagpasya silang bisitahin ang dorm ng mga babae. Inakala ni Hiroshing naghahanap si Akuto ng aksyon pero gusto lang talaga ni Akutong makipag-ayos kay Junko. Nagdesisyon tong akyatin ang bintana ng kwarto ni Junko imbis na dumaan sa pinto at nang kumatok siya ay muli niyang nakita ang dibdib nito. Nagsigawan ang mga babaeng iniisip na naroroon siya para manilip at nagkagulo kaya lalo pang nagalit si Jungkong nag-transform sa nanggagalaiting mamaw. Hinabol at walang tigil siyang inatake ni Junko pero tumakbo si Akuto sa gubat at nasalubong ang isa pang baliw na babaeng si Kinasoga. Nagsimula si Kina ng isang litanya tungkol sa tadhana at pagkikita nila ni Akuto pero walang pakialam si Junko sa kabalbalang yon at sinugod lang sila.
Nagpasya si Kinang protektahan si Akuto at naglabas ng espada bago kausapin si Junko at nagpalitan ng mga atake ang dalawa ng paulit-ulit. Kahit sumagad sila sa laban, wala pa rin silang napagpasyahang panalo hanggang sa muling naglabas ng malakas na pagsabog si Akutong bumutas ng malaking bahagi sa lupa. Nawalan ng malay si Junko habang si Kina naman ay inisip na siya mismo ang may gawa ng pagsabog kaya nagpatuloy siya sa kanyang litanya tungkol sa paggising ng kanyang kapangyarihan. Hindi pa tapos ang kaguluhan nang may isa pang babaeng biglang lumitaw dahil walang katapusan ang mga ganap at sinabi kay Akutong isa siyang observer. Binanggit niya ring siya si Kuroni at naroon siya para magmasid sa mga aktibidad ni Akuto kaya labis tong nagulat sa lahat ng kabaliwan at hindi na alam ang gagawin. Sa isang flashback, isang babae naman ang umiiyak sa simbahan nang dumating ang isang kamukha ni Akuto kasama ang ilang mga madret inabot rito ang hairpin na hugis ibon. Tumigil ang babae sa pag-iyak at tinignan ang lalaki nang umalis ito nang hindi nagsasalita't alam nitong napasaya niya ang babae gamit ang hairpin. Sa kasalukuyan, kinuha ni Kuroni ang kakaibang baril mula sa bag at naglunsad ng beam kay Jungkook na pagaling ito ngunit nagising siyang sobrang nahihiya nang makitang wala na siyang damit. Sinabi ni Kuroning kahit wala siyang permiso mula sa pasyente, ay kailangan niyang gamutin ito ayon sa batas medikal at nagsalita siyang parang robot kaya naisip ni Akutong isa siyang liradan o android. Ngunit ang mga babae ay di dapat ganito kaya naisip ni Akuto kung bakit sobrang kalmado at mature ng android na ito na lumapit kay Akuto at sinabing kailangan tong tanungin habang inaangat si Kina. Ipinaliwanag nitong inutusan siya ng Diyos na si Mac para obserbahan ang lahat ng kilos niya at dapat siyang tanungin sa kaugnayan sa kasiraang nangyari. Narinig ni Kina ang kanilang usapan at natakot siyang baka iulat ang lahat sa headmaster kaya nagpa siya tong tumakas. Ang una niyang ginawa ay hinubad ang damit na isa na namang tanawin sa uslak at nag-transform sa maliit na hairpin bago tumakbo kaya nagulat si Akuto sa nangyarit pinulot ang kanyang panloob at napansin ang sukat nito. Sinabi ni Kuroning hindi niya ito na-trace sa kung anong dahilan at bahagi ito ng kanyang klase ayon sa datos ng kanilang paaralan. Matapos suriing maigi ang mga damit at plat nito, sinubukan ni Akutong unawain ang kanyang mga motibo habang hawak ang headband nito. Nagpakita silang dalawa sa harapan ng prinsipal kung saan sinabi nila ang lahat ng detalye tungkol sa mga insidenteng dinulot ni Akuto. Pinagtanggol ni Kuroni si Akuto at sinabing ramdam niyang hindi intensyon ni Akutong saktan si Junko kaya sinabi ng prinsipal na ayos na at dahil magaling na si Junko ay di na dapat mag-alala. Tumingin ang prinsipal kay Akuto at sinabing siya ang kumontak sa gobyerno para magpadala ng observer dahil siya ang nakatakdang maging hari ng mga demonyo. Pagkatapos ng pulong, nakita ni Akuto si Tori kung saan kinumbinsi siya nitong mabuti ang intensyon ng mga guro sa paaralan. Tinanong niya si Akuto kung paano nagawa ang ganun kalakas na galaw at sumagot tong hindi yun sinasadya dahil ang focus niya ay napunta sa napunit na damit. Nagreklamo siya sa magic system at pagiging restless na talunan kaya sinabi ni Toring baka may natural siyang abilidad na mag-channel ng mana. Pero dahil isa siyang uslak na hindi nakokontrol ng tama ang kapangyarihan ay sumabog ito at dun binigay ang student handbook para magamit niya sa pagtawag sa kahit kanino sa akademi anumang oras. Pag-uwi ay nagpahinga siya dahil sobrang haba ng naging araw pero si Kuroni ay nanatili sa tabi niya dahil hindi ito makagawa ng kahit ano nang walang utos niya. Para mapaalis ay inutusan na lang niya itong matulog kaya sumunod si Kuroni at biglang tinanggal ang kanyang suot at humiga sa kama. Nagsimulang mag-init si Akuto at sinabing hindi makakabuti sa kanyang kalusugan kung doon ito matutulog pero sinubukan nitong mga tuwiran ngunit matapos tawaging talunan ay pumasok siya sa aparador at doon natulog. Kinabukasan ay pumunta siya sa paaralan at sinabi kay Hiroshin kulang siya sa tulog dahil ginugol niya ang gabi kakaiwas kay Kuronit habang nag-uusap sila ay nakasalubong nila ang eleganteng si Fujiko. Tinawag niya si Akuto at sinabi ritong alam niya ang buong sitwasyon dahil sa uslak na si Kuroni bago humarot ng kaunti sa kanya at sinabing pwede siyang lumapit at humingi ng tulong anumang oras. Natuwa ang uslak na sa wakas ay may nakausap ng babae at pagdating sa klase ay nalaman niyang wala si Junko at nagsimulang magkalat ng chismis ang mga kaklase tungkol sa kakaiba niyang gawain. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa banyo at tinawagan si Fujiko at pagkasagot ay makikitang tinanggal niya ang suot kung saan may lumabas na kung ano. Humingi si Akuto ng tulong tungkol kay Junko at sinabi nitong pumunta siya sa liblib na gubat sa likod ng bundok ng mag-isa at tinuro din kung paano masya-shutdown si Kuroni. Nang banggitin niya kay Kuroni at Hiroshi ang pupuntahan niyang liblib na lugar ay pinagtawanan siya ng dalawa dahil inisip nilang may gagawin tong kakaiba kasama si Kuroni. Nang makarating sila sa paanan ng bundok, nagpalitan ang dalawa ng kung ano-anong biro at nagsimulang umakyat kung saan naghanap na si Akuto ng pagkakataon para hatakin ang buntot ni Kuroning kailangan para patigilin siya.
Paulit-ulit niyang sinubukang silipin ang likod nito para makita kung may buntot ba, ngunit nahuli siya ni Coronit. Tinawag siyang talunang uslak. Habang pinag-uusapan nila ang ginagawa nito, ay may bigla namang umataking isang malaking asong pinalakas ng mana. Sinubukang puksain ni Coroni ang aso gamit ang kanyang baril, pero nabigo siya dahil walang silbi, kaya iniligtas siya ni Akuto at tinulak bago harapin ang halimaw. Matapos ang ilang palitan ay naisip niyang kung higupin lang niya ang magic mula sa aso ay babalik ito sa orihinal niyang anyong batay sa payo ni Coroni. Pagkatapos maisagawa, nag-usap ang dalawa tungkol sa pagiging bayani ni Akuto dahil niligtas si Coroni, at sinabi nitong nagulat talaga siya dahil inisip lang niyang ito ay maninilip na talunang birhen. Bigla naman nilang nakita si Kina ng takbuhan ng tuta ang kanyang invisible na katawan, kung saan nakahubad siya at agad na naglaho nang makita silang dalawa. Sinabi ni Coroning maaari niyang itago ang mana niya pero hindi ang kanyang mga damit o amoy, at habang inaabot ang kanyang bag ay sinamantala ni Akuto ang pagkakataong dakmain ito. Pinatumba niya ito sa pamamagitan ng paghila sa buntot, na eksakto sa pagdating ni Fujiko, at sinabi nitong kakausapin niya si Junko para mag-set ng tamang pulong. Pinayuhan din niya itong dapat pumunta sa disciplinary committee kung nais niyang makatulong sa mga tao, at binigyan rin siya ng 2 pellet na makakatulong sa mga taong magkaintindihan kung wala nang gumana. Pag-alis, muling pinagana ni Akuto si Coronit. Muli na naman siyang napag-isipan ng paninilip, pero bago nila pagtalunan ang bagay na yon ay bumalik ang tutang sinusubukang habulin ang isang hairpin hugis ibon. Naalala ni Akuto ang hairpin at naisip niyang si Kina ang babaeng pinagbigyan niya nito, at matapos tong habulin ng ilang sandali ay nadulas siya at bumagsak sa ibabaw ng nakahubad, na muli na namang nagbigay ng maling impresyon kay Coroni. Inakusahan niya si Akuto matapos ibalik ang mga damit ni Kina at sinabing dapat siyang dalhin sa kulungan para sa kanyang mga kasalanan, pero sinabi ni Kinang kung ililigtas niya si Akuto ay kailangan nitong sundin ang kanyang kahilingan. Matapos pumayag ni Akuto dahil sa presyon mula kay Coroni ay niligtas siya nito sa pag-amin na siya ang bumagsak rito at humiling na maging kaibigan ni Akutong kinalito niya dahil hindi maisip na may gustong kumaibigan sa kanya. Pagbalik kay Junko, nakatanggap siya ng tawag kay Fujikong sinabi ang pagkikita nila ni Akuto, pero binago nito ang mga detalye upang manipulahin tong makipagkita. Pagkatapos ng tawag, binuksan ni Fujiko ang lihim na pinto at nagpalit sa kakaibang damit at sinabing lahat ng mga bagay ay umaayon sa kanyang plano upang makuha ang kontrol sa Demon King. Hinalikan niya ang isang ulong nasa loob ng garapon at tinawag itong nakatatandang kapatid, kung saan sa isang flashback ay makikita si Fujikong naglalaro ng mag-isa. Mukha tong may brother complex at madalas rin silang maglaro ng magkasama, ngunit nagbago ang lahat nang matanggap ni Fujiko ang balitang wala na ang kapatid. Sinabihan siya ng inang dapat niyang dalhin ang pangalan ng pamilya at mga responsibilidad nito at hindi na muling magpakita ng kahinaan. Pagbalik sa kasalukuyan, kung saan pinagpala si Fujiko ng maladyos ang katawan, ay makikitang may kausap siyang isang tao. Nag-uusap sila tungkol sa plano niyang makuha ang kapangyarihan ni Akuto dahil siya ang itinadhana balang araw na sirain ang mundo bilang Demon King. Kila Akuto naman ay naliligo siya kasama si Hiroshi at nagsimula silang ikumpara ang kanilang mga alagad. Pinunto ni Hiroshi ang kanya ay medyo karaniwan lang kahit siya ang tinakdang Demon King. Kinuwento ni Hiroshi ang madilim na bahagi ng paaralan kung saan may mga gumagamit ng black magic at may lihim na organisasyon. Sinabi niyang si Junko ang pinuno ng panig ng public morals at nakikipaglaban sa mga black magic users upang mapanatili ang kapayapaan at disiplina. Pagkalabas nila mula sa paliguan, nakasalubong nila si Coroning. Tinukso ang kanilang mga sukat at hiniling pa kay Akutong ipakita ang kanya. Habang nagpupunas ay tumawag naman si Fujiko at sinabing naayos na ang kanyang pagkikita kay Junko, kaya nagpasalamat siya at unang pumunta sa student council room para sa nasabing pulong. Doon ay nakilala niya ang ilang babaeng nagsabi sa kanya na ang pagiging pinuno ng disciplinary committee ay hindi para sa mahihina dahil maraming tao ang nag-isip na sila ay istorbo lang at madalas pa silang kinakalaban. Bagaman may alinlangan pa rin siya, tinanggap ni Akuto ang posisyon bago pumunta sa susunod na klase. Pagkatapos ay inanunsyo sa paaralang si Akuto ang bagong pinuno ng kanilang disciplinary committee. Sa klase, inisip ni Akuto kung bakit siya itinuturing ng buong paaralan bilang isang masamang tao at napagtantong kailangan niyang solusyonan ito, kaya pag-uwi niya ay nagdesisyon siyang dakmain muna si Coroni. Alam niyang dapat niyang ma-shutdown si Coroni bago makipagkita kay Junko dahil baka malaman nito ang tungkol sa pakikipag-ugnayan kay Fujiko, kaya sinubukan muli niyang abutin ang buntot nito para i-off. Ngunit nahuli siya ni Kina, kaya sinubukan niyang magpaliwanag gamit ang ilang kasinungalingan habang si Kina ay nagsimula na namang maglitanya ng kung ano-anong kabalbalan. Pagkatapos ay sinabi nitong kailangan niyang mag-aral upang makaiwas at dun siya inaya ni Coroning hawakan ang nais dahil isa siyang liradan at nakita ito ni Akuto bilang pagkakataon, kaya tinanggap ang kanyang alok.
Dinakma niya ito't hinila ang buntot at inoff kaya handa na siyang makipagkita kay Junko dahil may love pellets na rin sa baril bilang huling opsyon kung sakali. Pumunta siya sa isang underground na gusali ng paaralan dahil doon nakatakdang magtagpo at nakita niyang ang buong setup ng lugar ay parang barracks sa army. Ngunit pagpasok niya sa lugar ay inambush siya ng isang mabahong bootleg na Justin Bieber at mga tauhan nito't hinataw siya sa ulot sinubukang atakihin muli. Pero pinigilan niya ito sa pagtuon ng mana bago bumangon at sinimulang bugbugin ang mga ito ng isa-isa. Ngunit nilabas nila si Hiroshing lubusang nabugbog dahil sa pagiging kahina-hinalang uslak. Nagalit si Akuto at sinimulang durugin ang lahat ng naroon bago ituon ang atensyon sa pinunot sinimulang pahirapan ito pero habang ginagawa yon ay nahuli siya ni Junko sa akto. Nagkamali siya ng iniisip at inakusahan tong pinapahirapan ang lahat para maaliw at sinabing ginagamit lang ang disciplinary committee bilang dahilan para manakit ng iba. Alam ni Akutong hindi siya pakikinggan ni Junko kaya nagpasya siyang gamitin ang mga pellet na natanggap kay Fujiko ngunit nang subukan niyang gamitin ay walang laman ang baril. Gumamit si Junko ng smoke bomb at sinabi kay Akutong maghanda dahil titipon siya ng tao laban rito. Nanonood si Fujiko sa lahat ng ito sa Magic Ball at nagsimula siyang magtaka kung ba't nawawala ang drug pellets at nakitang binuhat ni Akuto si Hiroshi palabas. Nagsalita ang ulo ng kanyang kapatid at tinanong ang tungkol sa mga gamot kaya sinabi niyang magiging alipin niya ang mga gagamit ng gamot. Pagbalik ni Akuto sa bahay ay pinagana niya si Koronit sinabi ang lahat at humingi ng tawad sa mga ginawa. Sinabi ni Koroning ang gulo na kanyang nilikha ay dapat niyang lutasin at naalala niyang nakipag-usap siya sa kanyang guro tungkol dito. Ngunit wala tong natulong dahil ang paaralan ay tinatag ng digmaan at may patakarang parusahan ang mga traidor kaya di makikialam ang faculty sa mga laban dahil aktibo pa rin yon. Sa panig ni Junko, makikita ang determinasyon niyang lumaban hanggang sa katapusan kinabukasan, ngunit si Kina ay nakikinig sa lahat ng litanya sa anyo nitong hairpin. Kinabukasan ng oras na para sa duelo, nagpa siya si Hiroshing sumali, ngunit sinabi ni Akutong di niya kailangan mamatay dahil ang mga kalaban ay mga estudyante sa ilalim ng pamumuno ni Junko na wala lang magawa. Kailangan ni Akutong makaligtas ng isang oras kung gusto niyang manalo, kaya nagsimula ang laban kung saan ang mga estudyante ay naglunsad kay Akuto ng mga proyektil. Sinubukan niyang tumakas ngunit nabigo dahil lahat sila ay umaakto bilang unit at nang siya ay na-corner ay dumating si Junko at sinabi kung bakit siya mali. Nagpa siya ang dalawa na tapusin ang laban hanggang kamatayan dahil hindi makikinig si Junko sa sasabihin niya, ngunit dumating si Kin at sinabi sa lahat kung gaano kalaki si Akuto. Kinumbinsi niya si Junkong si Akuto ay mabuting tao kaya nagdesisyon ang mga uslak na marahil may kinalaman si Junko kay Akuto at lahat sila ay nahatak lang sa away ng magkasintahan. Inatake nila ang dalawa kung saan nagdesisyon si Junkong makipagtulungan kay Akuto para makaligtas, ngunit sa oras na sila'y atakihin ay naglabas si Koroni ng beam mula sa malaki niyang kanyon. Ang kanyon ay umulan ng bigas na nagpasaya sa lahat at lumalabas na kinuha ni Kina ang drug pellets mula sa baril ni Akuto at hinalo ito sa bigas pagkatapos itong tunawin bago gamitin si Koroni upang ipamahagi ito sa lahat sa malaking iskala. Sa bahay, sinuri ni Koroni ang mga gamot at sinabi sa kanyang ang mga pellet ay gawa sa black magic na magpapasumpa ng ganap na katapatan sa isang tao. Para kay Kina ay wala lang yon at natapos na ang mahabang araw ni Akuto at Koroni. Sa panig ni Fujiko, lahat ng mga babae at lalaki sa ilalim ng epekto ng droga ay nagsimulang lumapit sa kanya't humawak sa iba't ibang bahagi. May isang babae namang nanonood sa labas ng bintana at tumatawa dahil bumalik lang rin kay Fujiko ang plano. Muli namang makikita sa nakaraan kung saan ang kapatid ni Fujiko ay sinusubukang makapasok sa isang pasilidad ngunit nahuli siya ng misteryosong tao. Pagbalik sa kasalukuyan, medyo naging normal na ang buhay para sa Demon King na si Akuto at si Fujiko ay nagmamasid habang dumadalo siya sa magic class sa labas ng paaralan. Umalis siya pagkatapos ng ilang sandali, ngunit nangako ring tiyak na gagawin niyang alipin ang Demon King. Sinabi ni Hiroshing si Kina ay di madalas dumalo sa magic classes dahil hindi siya magaling sa magic at sinabi ng guro sa lahat na magpareha kaya natural na nagpa siya ang Demon Lord na piliin si Hiroshi. Ngunit tumanggi si Hiroshi at humiling si Junkong makapareha niya sa kabila ng tsandering ugali bago sabihin kay Akutong wag gumawa ng eksena sa harap ng lahat. Nagpasahan ang dalawa ng magic ball bilang bahagi ng kanilang pagsasanay, ngunit nang ihagis ni Akuto ang bola ay naging sobrang laki nito at sinira ang buong lugar kung saan nalantad ang lahat sa paligid at gumawa ng malaking butas sa lupa. Pumunta si Akuto sa guro para sa ilang payo at sinabi nitong kailangan niya ng matinding lakas ng pag-isip para makontrol ang ganun karaming mana kaya sinabi nitong magsanay sa mental self-discipline chamber. Sumabat si Hiroshi at sinabi niyang kilalang kilala ang chamber sa mga estudyanteng nababaliw pagkatapos ngunit pinatahimik siya ng guro.
Paglaon sa bahay, habang naghahanda siya para sa chamber ay sinabi ni Koroning sasama siya doon bilang kanyang observer. Sinabi ni Akuto sa kanyang nagiging tamad na siya sa trabaho mula nang dumating siya roon at naghanda ang dalawa para sa pagsasanay sa mental self-discipline chamber. Sa panig ni Fujiko, may seryosong itsura siya kaya tinanong ng ulo ng kanyang kapatid ang tungkol dito at sinabi ni Fujikong isasagawa niya ang kanyang planong makuha si Akuto kapag pumasok na ito sa mental self-discipline chamber. Naalala niya kung paano nawala ang kapatid habang nililibot ang bahagi ng gusali ng paaralan at sinabing sinubukan nilang gumamit ng necromancy upang malaman kung paano siya namatay pero wala ring nakuha dito. Doon ay pinagpalagay ng siya ay isang duwag na tumakas mula sa kaaway at namatay sa proseso na sumira sa pangalan ng pamilya Fujiko para sa hinaharap at habang naaalala ang mga ito ay nalungkot si Fujiko. Sa panig ni Akuto, nang dumating siya sa harap ng mental health chamber ay nakita niyang para palatong isang isolation chamber. Pumasok siya at sa oras na nakatuon na siya sa isang bagay ay pumasok si Koroning umaasang magkakaroon sila ng mainit na sandali. Sinubukan niyang ilapit ang kanyang mga plat sa tabi ng braso ni Akuto para masanay niya ng maayos ang kung ano. Nang malapit nang makakuha ng distansya si Akuto sa kanila, nahawakan ng kanyang kamay ang mga kargada ng isang babae at lumalabas na sinundan din siya ni Kinang walang suot. Habang sinusubukan ni Akutong makaalpas sa kabalbalan ng dalawang babae, ay hindi niya alam na dumating si Fujiko sa labas ng chamber na nagplanong maglunsad ng droga para gawing alipin si Akuto. Habang tumatawa sa perpektong plano sa labas, natuklasan ni Akuto at ng iba ang mapa sa loob ng isa sa mga dingding ng chamber, ngunit hindi niya ito pinansin at nagsimulang mag-meditate. Nang akala niyang nakawala na siya sa kanilang ingay ay nagsimula si Kinang sumayaw at sinabing naiihi siya kaya nagbigay si Akuto ng isang bag ngunit si Kina ay nakakainis na uslak at gustong gawin ang bagay na yon sa labas. Sinimulan nitong kalampagin ang pinto para makalabas at naisip ni Fujikong nabaliw na si Akuto kaya nagpasya siyang di na kailangan ang drogat ang mga plat ay sapat na para pakalmahin siya at maging alipin. Binuksan niya ito mula sa labas at binigyan ang lahat ng pahinga kay Kina't nakita niya ang mapa sa kamay ni Akuto't dinala ito pabalik sa silid. Ipinakita niya ito sa ulo ng kapatid at sinabing yun ay kanyang sulat kamay ngunit sinabi nitong wala siyang ideya roon. Paglaon, habang iniisip ni Fujiko ang tungkol sa mapa ay nakatagpo niya ang parehong babaeng nagmamasid noon mula sa labas ng kanyang bintana. Pagkatapos nito, nakita ni Fujiko ang ilang estudyanteng nagtipon-tipon sa labas ng klaset na laman na ang mapa ay ipinakita doon kaya bumalik siya sa kanyang silid ngunit natagpuan niyang ninakaw ang mapa. Sinisi niya si Akuto sa lahat ng yon dahil siya lang naman ang nakakaalam ng tungkol sa mapa bukod sa kanya. Habang nagtatalo ang dalawa, nakita nila si Kinang nagpapaskil ng mga kopya ng mapa sa buong paaralan. Sinabi niyang sinisiguro niyang lahat ay mararanasan ang tunay na espiritu ng piratang paglalakbay at pinatunayan sa lahat ang kanyang kauslakan. Pagkatapos, si Akuto ay nakaupo sa klaseng nanlulumo dahil lahat ng kanyang kilala ay wala sa kung anong dahilan ng may mga estudyanteng dumating na nabugbog at labis na nasugatan. Nang tanungin ni Akuto ang naganap ay sinabi nilang nangyari iyon habang naghahanap sila ng kayamanan kaya pinuntahan niya sa silid ng student council ang presidenteng si Shiraishi. Sinabi niya ritong ang lahat ay mga walang silbi at dapat siyang manindigan bilang pinuno ng disciplinary committee upang ideklarang ang paghahanap sa kayamanan ay ipinagbabawal. Sumama siya rito sa auditorium at inihayag yon sa harap ng buong paaralan kung saan lahat ay tinawag siyang nakakainis dahil alam nilang si Soga Kinang nagpakalat ng mapa ay nagtatrabaho naman sa ilalim niya. Habang ang lahat ay nagsasalita ng masama, inatake siya ng babae mula kanina't pinulupot ang mga binti sa kanyang mukha. Sinabi niya ritong dapat siyang kumilos at maghanap ng kayamanan upang kumpirmahin kung totoo ang mapa dahil masyadong mapanganib yon para sa iba. Sumang-ayon ng ibang uslak at nagsimula siyang sumailalim sa presyon, kaya upang masigurong walang mag-iisip na ito'y bitag ay nagpasya siyang pumunta roon at mag-imbestiga. Sinabi ni Shirashing mag-ingat at nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Habang naghahanda para sa biyahe at nagiging tahimik na ang lahat ay muling dumating ang babaeng may berdeng buhok at sinabi niya ritong sasama siya sa pag-alis nito. Pinakilala niya ang sariling si Eiko at doon nagsimula ang pagbayahe ni Akuto't mga kaibigan. Dahil masyado nang nakakainis si Hiroshi, nag-isip si Eiko kung may tama ba ito sa utak at habang nagtatalo sila ay nakarating sila sa unang marka sa mapa. Ang unang marka ay isang labyrinth at nakagawa na rin si Kuroni ng kapaki-pakinabang at nagbigay ng impormasyon tungkol kay Yamato Bauichiro kaya hinanap nila ang libingan nito. Pagpasok nila para makakuha ng karagdagang impormasyon sa kayamanan ay nakita nilang may mga bangkay habang tinatawanan ni Eiko si Akuto sa pagiging duwag.
Habang nagsasaya naman sila sa pagbanat sa isa't isa, ay lumabas ang malabuhawing kalaban at sinubukan ni Eikong harapin ito, ngunit nabigot na sira ang damit at naipakita ang kurbada ng katawan. Sinubukan niyang magpanggap na desperada at sinabi kay Akutong iligtas siya, kaya winasak ni Akuto ang buhawit na gising kaagad para sumampa sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan nila ang libingan ni Yamato Bawichiro, at sa kabilang bahagi ay sinubukan ni Junkong sumilip sa silid ni Akuto para sa gabing ehersisyo. Ngunit nang malaman niyang wala ito ay ginising niya si Kin at tinanong ang kanyang kinaroroonan. Nang malaman niyang kasama nito si Eiko ay sinabi ni Junkong masama ito at tumakbo sa kanyang lokasyon upang ipaalam ang panganib. Sa panig ni Akuto, habang naghahanap siya sa libingan ay natagpuan niya ang laruang ginamit ni Fujiko ng kapatid bago nawala. Binuksan niya ito at may mensaheng dapat patugtugin sa isang pasilidad ng mga knight. Nanonood si Fujiko sa lahat gamit ang magic ball at tinanong ang ulo ng kapatid tungkol sa laruan at sinabi nitong naalala niya ang laruan ngunit walang ideya kung ba't ito naroon. Unti-unti namang nanlumo si Fujiko habang nakikita ang kapatid na nagbibigay ng walang emosyong mga sagot. Dito bumagsak si Kin at gaya ng lagi ay nagpapakauslak ito sa pagpapakita ng katawan at pagkatapos ay sinabi kay Fujikong pumunta kay Akuto't pumayag ito ngunit tila may motibo. Sa bahagi ni Junko, tumakbo siya ng buong bilis upang balaan si Akuto bago mahulog sa bitag at mabigong makarating at sa panig ni Akuto, nagsimula silang maghanap para sa Knight's Room na binanggit ng laruan. Nang makarating sila, nakita nila ang malaking armor na nakatayot na ramdaman ni Hiroshing may gumalaw at nang malapit nang sabihin ni Akutong siya ay isang duwag ay nagsimula ang armor na umatake ng walang tigil. Nailigtas siya ng grupo habang sinusubukan nitong labanan ang knight dahil sa nakakainis niyang ugali, ngunit sinabi niya ritong nararamdaman niyang kailangan niyang maging nakakainis dahil sa kahinaan. Pinakalma siya ni Akuto at patuloy na naghanap ang grupo't nang umabot sila sa isang kuweba. Natagpuan nila ang isang hot spring at lumalabas na dapat silang tumawid sa kabilang bahagi ng tubig. Nagboluntaryo si Akuto dahil wala pa siyang nagawang kapakipakinabang at tumawid siya sa kabilang bahagi kung saan sinundan siya ni Eiko at sumampa sa kanya para akitin sa pagkaskas ng mga plat sa likod nito. Pagbalik kay Junko, makikita namang pumunta siya sa parehong hot spring para magpahinga ng sandali pagkatapos mahulog sa bitag ngunit narinig niya doon si Eiko at Akutong may kung anong ginagawa at nagpasya siyang tignan ito. Pagdating niya roon ay sinabi ni Eiko kay Akutong ang kayamanan ay pamana ng nakaraang Demon King at nais niyang mapunta ito sa pagmamay-ari ni Akuto. Narinig ni Junko ang lahat at sinabi kay Akutong lumayo rito at binanggit niyang ito ay isang ahente ng imperyo at minamanipula lang siya. Nagsimula ang laban ng dalawa dahil nagalit si Eiko at habang nagtutuos, napansin ni Akuto ang dambanat nang makita ito ay biglang may lobong lumabas sa likod nito at umatake sa kanila. Nailigtas ni Akuto si Junko at inasikaso ang lobong kinagalit ni Eiko dahil di siya pinili nito at natuwa naman si Junko. Dumating ang iba pang kasamang sila Fujiko at Kina at pumasok silang lahat sa dambanat nakahanap ng susi. Nang makalabas sila sa kuweba, sinimulan nilang suriin ang mga nangyari at sinabi ni Fujiko ang tungkol sa kapatid at nagpa siyang gamitin ang susing gumawa ng summoning circle kung saan ang lahat ay napadala sa bagong lugar. Nakatayo si Shiraishi doon at sinabing yun ay isang larong dinisenyo ng Student Council at ang premyo ay halik mula sa kanya. Tinanggihan ni Akuto ang walang silbing gantimpala at tumakbo si Fujiko sa loob at nalaman kung ano ang nakita ng kapatid at dun pinagana ang mga sistema gamit ang susit laruan at nagsamo ng dragon. Tinanong ng dragon kung siya ay karapat-dapat at umatake para sa patunay kung saan dumating naman si Kinang nagbitiw ng kabalbalang nauwi sa flashback tungkol sa kapatid ni Fujiko. Lumalabas na binura niya ang mga alaala at minanipula ng blonding lalaki para gawin nito ang mga utos at doon siya napatay. Nakita ito ni Fujiko at nagkaroon ng mas malaking brother complex at habang patuloy ang laban nila ng dragon, umalis sila sa lugar ngunit nagpasya si Akutong dapat iligtas si Fujiko. Sinubukan ni Shiraishing harangan ang daan dahil iniisip niyang kung makilala ng dragon si Akuto bilang Demon King ay magiging Demon King talaga ito. Sinabi ni Akuto kay Kuroning iligtas ang lahat at sumama si Junko sa kanya upang makalamang sa kompetisyon para sa kanya. Nagsimulang lumaban si Shiraishi at pinatalsik siya ngunit nagising si Akuto at sinabing naroon lang upang tulungan si Fujiko at tumakbo. Sinimulan niyang labanan ang dragon at nailigtas si Fujiko kung saan patuloy niyang nilabanan ang dragon hanggang sa matalo ito. Tinanong ng dragon ang pangalan niya at sinabing siya ang master at binanggit ring dapat tawaging Demon King si Akuto at umalis roon. Nagpasya si Fujikong maging black mage nito at hinalikan siya ni Shiraishi bilang gantimpala sa pagtalo sa dragon bago sila kumuha ng litrato bilang alaala roon. Isang araw, nag-uulat si Kuroni sa progreso ni Akuto sa mga nakatataas na tinanong ang interes ni Akuto sa mga babae at sinabihan si Kuroning dapat akitin si Akuto kundi ay tatapusin na siya.
Paglaon, nagsasaya si Akuto sa beach nang makita si Kina, kaya nasira ang kanyang araw, at nang subukan ni Kinang humarot, ay sinabi niyang masyado patong bata para mapukaw ang anumang atensyon mula sa kanya. Biglang dumating si Koronit, sinubukang lagyan ng cream ang likod ni Akutot nang subukan niyang lumaban sa mga tukso. Bilang isang sigmang uslak ay naghubad si Koronit, sinubukan siyang akitin. Iniwasan ni Akuto ang lahat ng kabalbalan, at naalala niyang sinabi ng gurong hindi siya pinapayagang dumalo sa Seaside School kasama ng klase, dahil walang may gustong kaibiganin siya. Bumalik siya sa bahay at nanlumo sa kanyang walang kabuluhang buhay, at dun sinabi ni Koroning paraan yon para makalapit siya sa mga babae. Sinubukan ni Koroning gawing mainit at matigas ang kung ano sa iba't ibang paraan, ngunit sa tingin ni Akuto, ay kakaiba ito't pinilit na lumaban. Kinabukasan, ginising siya ng siko sa pinakasensitibong parteng halos pumuksa ng kanyang buong henerasyon, bago subukang magsuot ng iba't ibang cosplay para maakit siya. Naging nakababatang kapatid siya, nurse, kaklase, at anumang makakapagpakilig, kaya nagpa siya si Akutong tumakas mula sa baliw na ito. Pumunta siya sa lugar ni Peterhausen para makalayot, natagpuang natutulog si Kina at nagkaroon ng ilang sandali ng kapayapaan bago lumitaw si Koroni. Nagkampihan si Peterhausen at Koronit, inasar si Akuto sa kawalan ng interes sa kanya sa kabila ng lahat ng tukso, ngunit si Akuto ay nagnanais lang ng tamang relasyong puno ng pagmamahal at katapatan. Pagbalik sa dalampasigan, nadakma ni Akuto si Koroni at nang makita siya ni Junko ay nagkamali na naman ng ideya. Sinubukan niya tong hiwain sa ginawa, ngunit sumalag si Akuto at ipinaliwanag ang sitwasyon, kaya napilitang humingi ng tawad si Koroni sa mga aksyon, ngunit hindi pa rin nito planong tumigil. Ang palabas na ito ay umakit ng mga tao't lahat ng mula sa paaralan ay nanonood habang sinusubukan nilang intindihin ang gulo. Tinukso naman ni Koroni si Junkong birhen kung mag-isip. Hindi rin nagtagal ay nagkaroon si Akuto ng pagkakataong makausap si Junko at humingi ng tawad sa anumang nagawa niyang nakasakit rito. Silang dalawa kasama si Kina ay nagpa siyang lumangoy, at habang naglalaro ay may nakita si Kinang kakaibang bagay mula sa dagat. Mukha itong kakaibang slime na ganon rin ang kilos, at inalog ito ni Kina sa harap ni Junko ng paulit-ulit hanggang sa matalsikan siya ng slime sa mukha na lalong nagpahiya sa kanya. Tumakbo siya kay Akuto't niyakap dahil sa takot at hiya, kaya umakto si Akutong parang maginuot, tinanggal ang slime sa mukha niya habang pinapakalma gamit ang mga salita. Sinabi niya ritong tawagin na lang siya sa kanyang pangalan, na nagpapakitang handa na siyang lumayo mula sa pagiging birhen, ngunit bigla namang dumating si Koroni at hinila ang kanyang suot. Sinabi ni Akuto kay Koroning tumigil na sa pagiging nakakainis, at sinabi nitong nakalimutan niya ang kanyang mga hangganan at umalis na may malungkot na sinasabi. Hindi naglaon, habang naglalakad si Akuto at Kina sa bayan ay nakatagpo nila ang malungkot na si Hiroshi, kaya sinubukan niyang magtanong at natuklasang yun ang kanyang bayan at may alamat ring naugnay dito. Sinasabing kapag dumating ang Demon King sa lupain ito ay may lilitaw na isang halimaw sa gitna ng karagatan. Sinabi niyang lahat ng tao sa bayan ay iniisip na may bayaning magliligtas sa kanila kahit hindi dumating ang bayani, bago tumakbong umiiyak dahil sa pagiging mahina. Paglaon sa nagdesisyon si Akutong umalis upang malaman kung sinong nagmamasid sa kanya mula nang dumating siya roon, at nagpa siya si Koroning sumama at naglabas ng mana detector mula sa kung saan. Pagbalik kay Fujikong may kakaibang suot ay iniisip niyang siya at si Akuto ay nasa trono. Pinaplano niyang gawing totoo ang bawat pantasya ng lalaki sa pag-organisa ng sesyon para sa Demon King at pagkontrol sa lahat gamit ang latigot kasuotan. Narinig naman ito ni Peterhausen at tinukoy siyang babaeng may tama sa utak. Habang nagtatalo naman sila, ay dumating si Shiraishi at sinabing sinusubukan ng gobyernong gamitin si Koroni upang akitin si Akuto't ipapadala ang mage-killing faction na Saimo 8 para tapusin siya. Sinabi nitong poprotektahan niya si Akuto't di susunod sa utos nila, at nang malaman ito ni Fujiko, ay sinubukan niyang tawagan si Akuto, ngunit nabigo. Tumawag siya kay Kina at sinabi ang lahat, kaya pumunta ito kay Akuto habang hinahanap niya ang espiya, at dahil nakakainis gaya ng lagi ay di niya ganong nalahad ang puntot na lasing pagkatapos. Sinubukan niyang halikan si Akuto ng maraming beses, ngunit ginambala siya ni Koronit na iligtas ito mula sa FBI, pero nagtalo si Akuto't Koroni kung sinadya niya ba yun. Bigla namang tinamaan si Koroni ng bala sa ulot, bumagsak, at ang taong bumaril kay Koroni ay nakatakas habang sinisiguro ni Akutong ligtas ito. Habang tinutulungan siya ay nagtanong ito tungkol sa nararamdaman niya kay Kina, at nang sabihin ni Akutong di yun mahalaga ay sinabi niyang mahalaga ito't inalala ang mga oras na sila ay magkasama. Sinabi niya ritong yun na ang huli nilang pagkikita bago umalis sa pamamagitan ng isang invisible na pintuan. Nagising si Kina at sinabi kay Akutong siya ay isang uslak na nakalimutang sabihin yun sa kanya dahil nabanggit na ito ni Fujiko kanina, at bumalik sila sa upang suriin ito ng mas maayos.
Sa panig ni Hiroshi, nasa bahay siya at may flashback sa oras nang siya ay pinili upang maging bayani ng sorting system at sa kasalukuyan ay tinanong siya ng kapatid sa Demon King. Sinabi niya ritong ang Demon King ngayon ay kanyang kaibigan at siguradong hindi nito sisirain ang bayan. Tinanong siya ng kapatid kung siya ang bayani at sinabi niyang marahil wala talaga ito't umalis upang bumalik sa inn. Kinabukasan, pumunta ang kapatid sa inn at hinanap si Akutot nang dumating ay tinanong ito kung siya ang Demon King. Itinanggi niya ito at sinabi na isang alamat lang yon bago tanungin ang tungkol sa bayani, ngunit sinabi niyang hindi rin siya naniniwala roon. Pagdating kay Hiroshi, sinabi niyang ito ay sobrang uslak at marahil ayaw ring maging bayani, ngunit hindi naniwala sa kanya ang kapatid nito at tumakbong may luha sa kanyang mga mata. Tumakbo si Hiroshing parang isang babaeng may luha rin sa kanyang mga mata at sinabi ni Junko kay Akuto kung gaano siya kauslak. Sinabi niyang dinurog nito ang puso ng babae sa pagsabing di siya ang Demon King at sunod niyang sinaktan si Hiroshi sa pagsabing di ito bayani. Lumayo si Hiroshi at sinundan siya ni Kina para maging uslak tulad ng lagi at sinabing dapat pa rin niyang paniwalaang magiging bayani siya, ngunit sinabi ni Hiroshing masyadong imposible ang alamat. Sinabi niyang ang alamat ay ginawa ng kanyang pamilya habang nakatayo sila sa harap ng Lake of Legend kung saan may kuweba sa ilalim na may espada sa loob at ang sinumang makabunot nun ay magiging bayani. Habang sinasabi ito, nakarinig sila ng ingay sa malayo at isang kakaibang matanda ang nag-ingay sa may lawat ginising ang kung ano roon bago simulang dakpin ang kapatid ni Hiroshi. Naghubad si Kina gaya ng lagi at sinubukan siyang ilihis at si Hiroshi ay sinubukang maging bayaning nais ng kapatid at nakipaglaban rito. Nabigo siya't nahulog sa lawa, ngunit dumating si Akuto sa oras na yon at nakita si Kinang nakataling parang alagang tila nararapat sa kanya. Habang ang mabahong matanda ay nagpapakabaliw sa harapan, inihayag niyang wawasakin niya ang nayon at ipapasa ang sisi kay Akuto bago siya tapusin. Gumamit siya ng anti-mage weapon na nagpahinto sa kanila, kaya hindi nakagawa ng anuman si Akuto at ang iba rito. Habang natatalo si Akuto ay nalulunod naman si Hiroshi, ngunit nakakuha siya ng huling tapang at nagpa siyang bunutin ang espada. Nag-alinlangan siya habang ginagawa ito, ngunit sa huli ay nagtagumpay dahil naniwala sa sarili, kaya nagbago ang espada sa relo ng bunutin ito at binigyan siya ng Power Ranger suit na pinapantasya niya. Habang tinatamasa ang kapangyarihan, nagpa siya si Akutong bumangon at tapusin ang laban dahil ayaw niyang mawala ang huling mga kaibigan. Bumangon siya at sinabing ang kaluluwa ay sisigaw ng mas malakit, sinimulang lumaban sa matanda ng pantay at nagpalitan sila ng atake habang ang lalaki ay naglilitan niya tungkol sa kanyang pinaplano. Nais niyang magpasimula ng digmaan at gusto niyang ang Demon Head ang manguna at matapos yon ay sinubukang tapusin ang iba. Sa sandaling malapit nang mawala ang mga kaibigan ni Akuto dahil sa kapabayaan ay dumating si Koronit, niligtas sila at sinabing nakipagkasundo siya para bumalik. Sinabi niya sa lalaking hindi kinikilala ng gobyerno ang kanyang mga aksyon at dapat siyang tapusin kung saan winasak ni Koroni ang lalaki dahil ang anti-mage weapon ay hindi gumagana sa kanya. Pagkatapos ay nagpa siya ang grupong iligtas ang nayon bago ang kabalbalan nilang reunion. Habang sila ay sumusugod patungo sa halimaw, dumating si Hiroshi sa kasuotan at ginamit ang ilang galaw upang puksain ang halimaw na namiminsala sa bayan. Matapos tong talunin, sinabi ng bayaning ang kanyang pangalan ay Brave at binanggit na asikasuhin din niya ang taong responsable sa gulo. Nagpalitan sila ng suntok ni Akuto at nang malaman na walang ginawa si Akuto ay bigla siyang naglahot. Dun naman bumalik si Hiroshi, tinagpo silang lahat at sinabi ang kasinungalingang miligtas siya ni Brave. Sa bahay, sinabi ni Koroni sa lahat na nakalaya siya dahil sa matandang uslak na si Mr. X at ginamit itong kapalit upang patuloy na maging observer ni Akuto. Nang tanungin ang tungkol sa utos ng pang-akit, tinukso niya ito sa pagsasabing aktibo pa rin yon at susubukan niyang gawin ang dapat upang ipaintindi sa kanya ang katawan ng babae. Sinabi niya ritong nais niyang magpakasal sa marangyang pamilya at minungkahi si Junko bilang potensyal na kaparehat. Narinig ito ni Junko at tumakbo habang namumula. Sa ibang lugar, ang blonding lalaking tumapos sa kapatid ni Fujiko ay nakatayo't iniisip si Akuto. Dumating si Eiko at tinanong siya tungkol sa katapusan ni Akutong dapat sanang nangyari na sa naging huling laban. Sinabi ng blonding may plot armor siya at binago ang kasaysayan bago banggiting hindi tiyak ang hinaharap at marahil oras na upang makita siya at tumakbo si Eikong may planong ibang bagay. Sa panig ni Akuto, nagpapahinga siya sa ilalim ng punot. Dun naalala ang flashback kay Kina. Sinabi niyang wala siyang pera ngunit pwede niyang itago ang hairpin at kung nasa kanya pa rin yon hanggang dulo ay mananatili silang magkaibigan. Pagbalik sa kasalukuyan, lumapit si Kina kay Akuto at tinanong ang kanyang kaarawan, kaya nagsabi siya ng petsa, ngunit hindi matandaan ang eksaktong petsa ng kapanganakan.
Tinanong niya ang tungkol sa hairpin, ngunit walang nakuha kay Kina at sinabi ritong nakita na niya ang hairpin at binigay ito sa ibang tao noon. Ngunit tinanggi ito ni Kina at nagpatuloy lang kaya naligtas si Akuto sa kahihiyan. Sa panig ni Fujiko, habang abala siya sa bagong plano ay iniisip niyang nag-ehersisyo sila ni Akuto, ngunit sa realidad ay pinuluputan na siya ng tentacle monster. Nagalit siya at ginamit ang magic upang patigilin ang target, ngunit sa sandaling nagkaroon ng tsansa ang halimaw ay sinubukan nitong umakyat muli sa katawan ni Fujiko. Ginamit niya ang magic at pinunit ito kung saan may itlog na lumabas sa katawan ng halimaw nang dumating si Peterhausen at tinanong kung anong ginagawa ni Fujiko. Tinago niya ang itlog at sinabing pinupuksan niya ang mga magic beast sa paligid upang magkaroon si Akuto ng tahimik na buhay. Lumalabas na ang bilang ng magic beasts ay patuloy na tumataas mula ng awakening ni Akuto. Sa panig ni Akuto, pinapanood nila ni Hiroshi ang mga aksyon ng bayaning si Brave sa telebisyon kung saan halos sambahin na ni Hiroshi ang sarili. Samantala, patuloy si Kina sa pagiging uslak habang nilalamon ang napakaraming kanin at nang umalis ay nagsimulang mag-isip si Akuto tungkol rito. Sinabi ni Hiroshi kay Akutong ang magic ni Kina ay subpar at wala siyang nagagawa kaya hindi siya pinapansin ng iba dahil ang mga nakakagamit ng magic ay elite class sa paaralang yon. Ipinaliwanag ni Kuroni ang buong konsepto ng mana at lahat ng dapat malaman sa mga taong ang Diyos ay supercomputer. Nangako si Akutong babaguhin ang mundo para kay Kina at sinubukang depensahan ang pag-ugali. Nang muli itong makatagpo ay sinabi niyang sumama ito sa klase, ngunit naghubad siya at tumakbo palayo, kaya naiwan si Akutong humahabol tangan ang mga panloob nito. Pagbalik niya ay sinabi ni Kuroning mayroon siyang masamang reputasyon dahil kay Akuto sapagkat siya ang tinakdang Demon King at kaibigan niya ito. Paglaon sa cafeteria ay sinabi niya kay Kinang nagpasya ng wakasan ang relasyon nila, ngunit nagkaroon siya ng maling ideya at inisip na sinusubukan ni Akutong protektahan siya dahil sa pagiging uslak. Dito'y muli naman siyang lumipad matapos tumalo ng paulit-ulit kay Akuto sa harapan ng lahat. Nakita ito ni Junkong kumaway ng nahihiya at nakinig sa kanya tungkol sa pinakamalaking uslak sa buong mundong si Kina sa may rooftop. Matapos makinig sa napakahabat nakakabagot na litanya ay nainis siya at umalis at sinabing hindi siya makakatulong ngunit sa huli ay pinagsisihan yon. Sa silid ni Fujiko, sinisikap niyang pisain ang itlog para magamit ni Akuto bilang magic beast, ngunit habang natutulog siya ay ninakaw ito ni Kina at ginamit sa pinakauslak na bagay. Sinubukan niyang makipagkumpetensya sa pagluluto at nagpa siyang gamitin ang malaking itlog. Nang hawakan ni Akuto ay lumaki iyon ng husto at napisa kung saan lumabas ang kakaibang magic beast na nagsimulang umatake sa lahat kaya sinubukan ni Akutong pigilan to, ngunit hindi siya nakatama ng maayos. Nailigtas niya si Kina at nalaman nilang nasa gulo silang lahat dahil sa kanya, ngunit dumating si Fujiko sa tamang oras upang sabihin sa lahat na siya ang bumuhay sa halimaw at kayang kontrolin yon. Ngunit kinuha siya ng kakaibang manok at pinunit ang kanyang damit upang masiyahan sa tanawin. Naligtas siya ni Akuto sa katapusan, ngunit tumakas ang halimaw at sinubukang maghasik ng kabuluhan sa lugar pero walang takot ang bayaning si Brave na dumating upang iligtas ang lungsod. Nagsimula ang laban sa pagitan ng Magic Beast at ni Brave, ngunit si Brave ang lumamang at nang makita niyang may nakulong sa lupa ay nagmadali siya upang iligtas ito. Ito ay isang babae na humalik sa kanya bilang gantimpala sa pagligtas sa kanya at sinabi ring itago ito bilang lihim. Dumating ang mga tao at pinuri si Brave sa mga ginawa habang sinasabi niyang tungkulin niya yon at umalis pagkatapos ng maigsing araw. Kinabukasan, inulat ni Akuto ang lahat ng insidente at sinabi ni Shiraishing ayos lang yon at hindi na niya kailangang mag-alala doon. Paglabas sa silid, muli niyang nakatagpo si Kina kung saan sinabi niyang madalas nang dadalo sa klase ngayon, kaya nangako si Akutong poprotektahan siya at sinabing magiging ligtas roon. Sa klase, habang nag-uusap si Kuroni at Junko tungkol sa kasal kay Akuto ay binulgar ni Kuroning alam niya ang tungkol sa pamilya ni Junko at nagpadala na siya ng formal na imbitasyon sa kanyang ama. Sinabi niya ring pumayag ang ama sa isang formal na pulong para sa proposal ng kasal. Makikita naman sa nakaraan ang isang marangyang lalaking nagbibigay ng maraming donasyon sa mga bata sa ampunan. Habang nagbibigay ng pera at tinatagpo ang mga bata, nagpasalamat sila sa kanyang kabutihan at malaking donasyon at sinabing pasasalamatan ang Diyos sa pagpapadala ng tulad niya. Bigla namang lumabas si Akuto at sinabing ang Diyos ay imahinasyon lang na nilikha ng mga uslak sa panahong yon upang makaramdam ng mabuti sa sarili. Sinabi ng matandang naniniwala sa Diyos na di niya dapat sabihin ang mga ganoong bagay at matapos ang isang mainit na pagtatalo, sinabi ng lalaking tumahimik na siya habang nagbibigay ng malaking pera sa ampunan. Yumuko si Akuto at nanahimik na lang ngunit nangako sa sarili niyang hindi na hahayaang mangyari muli ang ganon.
Pagbalik sa kasalukuyan, nakikipag-usap si Junko sa kanyang ama sa telepathic phone at sinabing hindi tugma ang mga paniniwala ni Akuto sa kanilang pamilya at hindi siya angkop para sa pamilya nila. Ngunit giniit ng amang siya ang magpapasya matapos tong makilala dahil madali lang yung baguhin at pinutol ang tawag kaya naiwan si Junko sa kanyang mga iniisip. Napaisip siya kung paano itatanong kay Akuto ngunit dahil walang mga kaibigan ay sinubukan tong solusyonan ng mag-isa. Dumating si Kuronit pinagtawanan siya at sinabi ritong mag-ipon ng lakas ng loob upang makausap siya kaya naman nagpunta silang dalawa kay Akuto sa cafeteria. Nahihiya tong inimbita ni Junko sa kanyang bayan nang hindi sinasabi kung ano ang meron ngunit sa kung anong dahilan ay nagpasya rin si Hiroshin sumama. Paglaon, habang palabas si Akuto sa paaralan ay narinig niya ang pag-uusap sa pagitan ng punong guro at ng blonding uslak na tumapos sa kapatid ni Fujiko. Binanggit ng blonding siya ay opisyal ng gobyerno't naroon upang magbigay babala sa seguridad. Sinabi niyang ang mga kamakailang paglitaw ng mga magic beast ay dahil sa presensya ng irregular na manat tumingin siya kay Akuto at sinabing ang Demon King ang maaaring dahilan ng lahat ng yon. Nainis si Akuto sa pag-uusap nila't pinutol ang lalaki pero tinanong siya nito kung nauunawaan ba niya ang mga responsibilidad kung saan si Akuto ay wala nang nasabi. Kinabukasan, habang naglalakbay sila patungo sa bayan ni Junko ay napahinga na sila kay Kina at iniwan ito sa bayan. Sa tren, sinubukan ni Junkong sabihin kay Akuto kung ano talaga ang mayroon sa pagpupulong ngunit hindi niya magawa kaya naisip ni Akutong siya ay dapat managot. Nahiya si Junko at iniwan ang natitirang pagpapaliwanag sa kanyang ama't dumating na rin sila sa bayan ni Junko. Pagdating ay nakita nila si Yuko, na nakababatang kapatid ni Junkot ang humalik kay Hiroshi nung siya si Brave at dumating ito sa eksena at pinahiya si Junko sa pagtatanong tungkol sa lalaking gusto niya. Matapos ang masayang asaran ay umabot sila sa bahay kung saan agad namang tinanong ng ama ni Junko si Akuto sa kasal. Si Akutong isang uslak ay hindi nakaintindi at kinumpirma yon nang hindi alam kung ano ang sinasabi. Nagdiwang ang lahat ngunit nagsimulang magduda si Junko sa buong pangyayarit nag-isip siya tungkol kay Akuto habang naliligo at nagpa siyang linawin ang lahat ng hindi pagkakaintindihan. Pumunta siya sa silid ni Akuto at sinimulang maghubad ngunit sinabi ni Akutong di niya kailangang pilitin ang sarilit sinabi ni Jungkong ang buong pulong ay tungkol sa kasal. Muling nagkamali ng intindi si Akuto at inisip na di siya mahal ni Junko kaya sinabi niya ang ilang insensitibong bagay sa babaeng bipolar kaya naman tumakbo ito. Nang umalis, ang lahat ng ninja sa silid na naroon upang makita si Akuto ay lumabas sa pagtatago at sinimulang atakihin si Akuto dahil sa pagbasag ng puso ng marupok na babae. Nagsimulang tumakbo si Akuto mula sa mga baliw na uslak at matapos ang ilang sandali ay nahulog sila sa bitag na hinanda ni Eikong dumating para subukan muling akitin si Akuto sa panig niya. Sinabi niyang ang pamilya niya ay mas superior at handa siyang magkaroon ng kung ano rito ngayon ngunit tumanggi si Akuto at sinabi sa kanyang umalis. Binanggit naman nitong nagpadala siya ng mga asasin kay Kina dahil sa nakakainis niyang ugali kung saan si Kina ay nagdidiwang ng kaarawan ng mag-isa't ang kanyang buong silid ay napapalibutan ng mga asasing pinaplano ng tapusin siya. Sa panig ni Akuto, nagsimula siyang magalit at nakipaglaban kay Ikot sa sandaling handa na siyang tapusin to ay dumating si Yuko sa likod na mas uslak pa kaysa kay Kina. Habang umiiyak siya tungkol sa luha ng kapatid ay bumutas si Akuto ng puno at nagpa siyang iligtas si Kina. Sinubukan ni Kuroning makialam bilang opisyal ng gobyerno, ngunit kusang inoff ang sarili nang makita si Akutong galit. Sa panig ni Kina, inatake siya ng mga asasin, ngunit nailigtas sa huling sandali ng blonding lalaki sa nakaraan. Nagpakilala ang lalaki bilang si Yamato Bawichiro at tinapos ang lahat bago sabihin kay Kinang siya ang nagbigay ng suot nitong hairpin. Dumating si Akutong pinunit ang atmosperang kakaiba ang itsura't tinanong kung kumusta si Kinat doon sinabi ni Yamatong ito ay isang identity. Sinabi niyang kapag sinama ito sa kanya ay mapupuksan niya ang mga Diyos at naglitan niya tungkol sa mga Diyos at demonyo nang tanungin ni Akuto kung niligtas lang ito para magamit. Nang kumpirmahin yon ay nagalit si Akuto at sinimulan tong harapin at habang naglalaban sila't napapaatras si Akuto ay dumating si Fujiko at iniligtas sila gamit ang kanyang koleksyon ng mga magical beast. Sinabi niyang natutunan silang kontrolin gamit ang kapangyarihan at lahat ito ay magsisilbi sa kanya. Habang hawak ni Akuto si Kina, sinabi nitong titiyakin niyang magwawakas ang siklo ng mga Diyos at tatapusin ang lahat. Sinabi ni Yamatong yun mismo ang kapalaran niya bilang Demon King at habang ang dalawang lalaki ay magkaharap, winasak naman ng mga magic beast ang buong gusali ng paaralan. Dahil sa napakalaking pagkasira, naglabas si Yamato ng espada at naghandang makipaglaban kay Akuto. Sinabi ni Fujikong hindi maaari ang mga ataking batay sa mana sa protektadong saklaw ng mga magic beast, ngunit sinabi ni Akutong wala itong kinalaman sa mana. Samantala, papunta si Hiroshi kay Akuto sa kanyang brave suit na nagtataka kung talagang nasa masamang panig na ito.
Pagbalik kay Eiko, nakikita niya ang lahat ng nagaganap, ngunit sa sandaling handa na siyang makisaya ay nag-teleport ang ama niyang duguan at malapit ng pumanaw. Sinabi niyang ang salarin ay si Yamato Boichiro at dapat dalhin ng kanyang anak ang pangalan niya, ngunit ito na mismo ang tumapos sa ama upang mamuno sa angkan. Sa panig ni Junko, nakikita naman ng kanyang pamilya ang lahat sa telebisyon. Habang naghahandang pabagsakin ang Demon King, sinabi ng ama ni Jungkong kahit wala silang magandang relasyon sa pamilya ni Eiko ay dapat magtulungan ang dalawang pamilya upang talunin ang kasamaan. Dumating ang lola ni Junko at ipinasa ang espada ng pamilya kay Junko at sinabing dapat niyang sundin ang puso't lumaban para kay Akuto kung kinakailangan. Sinabi niya ritong ang espada ay hindi pa muling nabunot sa mahabang panahon at bubukas lang iyon kapag nais nito. Pagbalik sa pangunahing laban ay nasa standstill pa rin si Akuto at Yamato. Nang magsimula silang maglaban, lumalabas na ang espada ni Yamato ay masyadong makapangyarihan para kay Akuto sa pagbagsak ay hindi na nakapag-regen ang mana niya. Sa sandaling handa na si Yamatong ibigay ang panapos ay kinuha siya ni Fujiko at nagsimulang tumakbo sa ibabaw ng isang magic beast. Sa kabilang panig, nagtipon ang ninja corps nila Eiko at Junko sa campus at nagplano ng kanilang mga hakbang kung saan si Eiko ang nag-utos at sumunod lang si Junko rito. Nais ni Eikong ipadala si Junko at ang kapatid sa kapahamakan upang makuha ang espadang ipinasa sa henerasyon ng pamilya ni Junko at magamit ito sa kung anumang magpapasaya sa kanya. Nag-aatubiling pumayag si Junko at habang nagmamartsa sa tiyak na katapusan ay dumating si Brave at nakita si Yuko. Napansin niyang hindi maganda ang reaksyon ni Yuko sa mana sa paligid at nagkaroon ng kung ano sa kanyang leeg kaya nagalit si Brave kay Akutong pinabayaan ang babae sa ganong sitwasyon. Pagbalik kay Akuto, nang malapit na si Yamato sa kanila ay inihayag ni Fujikong pupunta sila kay Peterhausen para sa tulong. Nakita naman nila ang principal sa entrada ng lungga ng dragon kung saan pumasok sila habang pinipigil ng principal si Yamato. Nakita din nila si Shiraishi at nakinig sa kanyang litanya bago sila tuluyang makarating sa kanilang destinasyon. Nang magkita ang Master at ang Dragon, alam na ni Peterhausen oras na para kay Akutong gamitin ang lahat ng kapangyarihan niya at sinabing tatapusin ang Diyos kaya si Fujiko ay nagalak sa nakita. Sumakay si Akuto kay Peterhausen at ang dalawa ay lumipad sa kalangitang para bang wala pang nakagawa noon. Habang papalapit na sila sa kanilang kalaban ay nagpasya si Yamatong atakihin sila ngunit pinigilan siya ng principal. Sinubukan ni Jungkong palihim na umatake, ngunit nanatili pa ring nakasara ang maalamat na espada. Pagsugod ni Junko sa ibabaw ni Peterhausen, nakita siya ni Akuto at dinala siyang parang prinsesa bago sabihing alagaan niya ito ng maayos kapag natapos na ang lahat bago to itapon palayo sa kanyang dragon. Dumating si Brave at napinsala si Peterhausen nagulat sa kakayahan nito kaya nagsimula silang maglaban sa himpapawid habang pinapaliwanag ni Akuto kung paano niya sisirain ang pilosopiya mismo ng Diyos. Hindi pa rin ito naintindihan ni Brave na nagpatuloy sa laban at sa lupa, isa-isang tinapos ni Junko at Yuko ang mga magic beast habang nagmamando si Eiko sa kampo. Pinapayuhan si Eiko ng isang uslak habang sinasabi nito kung paano makukuha ang pinakamagandang resulta at nagpadala rin ng assassin para tapusin si Junko at Yuko upang si Eiko ang maiwan sa huli. Ngunit sa gitna ng lahat ng to, malapit ng talunin ni Akuto si Brave pero sa pinakahuling sandali ay naglabas siya ng bagong modelo ng kanyang suit mula sa kung saan. Ang suit na iyon ay resistant sa mga ataking batay sa mana at sabay na inuubos ang mana ng iba, ngunit ang mas nakakabahala ay may literal na lumilipad na airship na papalapit kay Akuto. Nilunsad ng gobyerno ang vessel na wawasak sa anumang nasa daan nito, ngunit sa kapangyarihan ni Peterhausen ay posible ang lahat kaya nagsimulang makipaglaban si Akuto at ang kanyang dragon sa airship ng walang tigil. Pagbalik sa principal, inihayag nitong siya ang tumapos sa huling hari ng mga demonyo kasama si Yamato at sinabing alam niya ang tunay na ambisyon ni Yamato ngayon. Binunyag niyang nais nitong maging hari ng mga demonyo at habang naglalaban ang dalawa sa lupa, nagtapos naman ang laban sa himpapawid sa tagumpay ni Akuto. Nagsimulang kontrolin ng tagapayo ni Eiko ang airship sa pamamagitan ng puppet nang ito ay pabagsak na at nauwi yon sa pagbangga nito sa akademya habang tinatangay si Akuto kasama nito. Nagbigay ito ng mas masamang imahe kay Akuto at nag-alala si Brave habang si Kina naman ay naglilitanya ng digmaan at pagkalipol. Sinubukan ni Fujikong gisingin siya ngunit sinabi nitong kung siya ay sasabog, marahil ay magiging mapayapa na ulit ang lahat. Makikita naman sa hinaharap ng ibunyag na si Yamato ay mula sa panahong yon kung saan siya ay may gusto sa blondit matandang bersyon ni Kina. Ngunit nang ito ay maging singularity para sa hari ng mga demonyo, nagpasya siyang sundan ito sa ibang panahon upang mapasa kanya na ito. Sinabi niya sa principal na siya ay nagdusa ng paulit-ulit ngunit sa pagkakataong yon ay makukuha niya ito. Pagod at labis ng sugatan ang principal at wala na rin tong kakayahang harapin ang sunod na atake pero dumating si Brave sa eksena at sinubukang umaktong pangunahing bida.
Sinubukan niyang protektahan ang prinsipal ngunit nabigo dahil si Yamato ang lumikha ng SOT. Nakumbinsi niya si Yamato gamit ang top no jutsu na kailangan ito't sabay silang pumasok sa kuweba kung saan nakatira noon si Peterhausen. Samantala, patuloy pa ring lumalaban si Junko sa mga Magic Beast pero si Yuko ay nasa bingit na. Makikita naman si Shiraishi habang kaharap niya ang lahat mula sa pamilya ni Eiko at tinatangka nilang tugisin ang bangkay ni Akuto. Dito siya nagsabi ng nakakagulat na pahayag tungkol sa pagtapos ni Eiko sa ama upang magdulot ng gulo sa buong hukbo. Matapos niyang asikasuhin ang ilang uslak, dumating si Eiko at sinabing siya ay nagpapakalat ng maling impormasyon at tinipon ang kanyang mga kasama't pinalibutan si Shiraishi para tapusin ito. Sa panig ni Fujiko, habang pinoprotektahan si Kina at ang aparatong gamit sa pagkontrol ng mga Magic Beast ay may hinala siyang may kalabang nagkukubli. Lumalabas na ito ang parehong Rubberman na nakalaban noon at nagtangkang tapusin si Junko kaya sinubukan niyang wakasan ito ng paulit-ulit ngunit di ito naapektuhan at pinagmukha lang siyang mahina. Habang parehong napapaatras si Shiraishi at Fujiko ay dumating ang natitirang konseho ng mga estudyante at iniligtas silang dalawa. Iniligtas ng Vice President si Kina mula sa Rubberman habang ang iba ay pumunta kay Shiraishi at inasikaso ang ilang kaaway at nagtipon-tipon upang gawing mas interesante ang laban. Habang isa-isang pinupuksa ang mga uslak, dumating si Yamato sa panig ni Fujiko kung saan nakita siya ni Fujiko bilang tumapos sa kanyang kapatid. Nakita niya si Kina mula sa malayo at sinubukan tong kausapin ngunit biglang naging ibang tao si Kina at nagsimulang magsalita sa ibang tono at paraan. Sinabi niyang kumikilos si Yamato para sa personal na layunin, kaya imposibleng magtagumpay ito, ngunit tinanggihan niya ang teoryang iyon at sinimulan siyang dakpin. Sinubukan ni Fujikong iligtas ito't maghiganti sa parehong oras, ngunit sinabi ni Yamatong hindi siya makakagawa ng pagbabago hanggat nasa katawang iyon at may puso ng tao. Sinabi niyang ito ang dahilan ng karamihan sa mga problema, ngunit sinisilang niya ang lahat sa mga tao dahil muling ginising ang Demon King. Naglaho siya kasama si Kina at nakatakas rin ang Rubberman mula sa bitag ng Vice President at sinimulang atakihin ito't si Fujiko kaya naman nagpa siya si Fujikong tumakas kung saan ang nasa isip niya ay ang laboratorio. Sa panig ni Shiraishi, habang nilalabanan nila ang depensa ng mga kalaban ay nagpa siya si Eikong tawagin si Junko sa laban upang gamitin siya at maasikaso na ang lahat ng abala. Nang tawagin ito, tumanggi si Junkong sundin ang utos na tapusin si Shiraishi, kaya nagbanta si Eikong gagamitin ang kapatid na si Yuko bilang bihag para mapasunod niya ito. Pumunta si Junko sa posisyon dahil wala siyang ibang opsyon at nagsimulang manalangin buhay pa si Akuto't kayang ayusin ang sitwasyon bago humarang sa daan ni Shiraishi para subukang pabagsakin ito. Habang ginagamit ang mga alagad para maselyo sila, dumating ang tagapayo ni Eikong Puppeteer na nagpabagsak sa airship at kay Akuto't tinapos ang lahat dahil nagtaksil na rin siya kay Eiko. Miyembro siya ng Saimo 8 at naniniwalang tinapos ni Eiko ang ama at dahil sa gulo ay nakatakas ang Student Council at tinalo ni Shiraishi si Junko. Sinubukan ni Eikong tapusin si Yuko ngunit nabigo rin dahil dumating si Brave upang iligtas ang babae at dinala ito palayo roon. Sa panig ni Fujiko, pareho silang nakarating sa lab at sinabi niyang abalahin ng Vice President ang Rubberman habang naghahanap siya ng magagamit nila. Bumalik siya tangan ang liquid nitrogen tank at winasak ang Rubberman, ngunit nakatakas ang babang bahagi, kaya naman nagpa siya ang dalawang tulungan ang mga tao sa ibabaw. Pagbalik kila Shiraishi at sa iba, sinimulan niyang tamaan si Eiko, ngunit nagawang tumakas ni Eiko, at pagkatapos noon ay humarap siya sa puppeteer. Ayaw niyang lumaban sa baliw na loli kaya nagmungkahi siya ng kasunduan, ngunit nagpa siya si Shiraishing makipaglaban at dumating si Fujiko sa lugar upang tulungan siya. Sa kanilang pagkakapareha, winasak nila ang puppeteer, ngunit nalaman nilang ang pangunahing katawan ay manika rin kaya nakaligtas ito't umaasang di na siya muling makikita. Matapos ang lahat ay bumangon si Akuto mula sa ilalim ng airship at tinaas yon kung saan pinakita niya ang kanyang kapangyarihan at abs sa mga babae. Lahat ay namangha sa kapangyarihan at sa pagbangon mula sa bingit at pagkatapos noon ay nakipagkita na siya sa kanyang mga kasama't kinumpirmang nawala si Kina at nagpa siyang sundan si Yamato Boichiro. Nakuha niya ang basbas ng lahat at umalis ng nakasakay kay Peterhausen upang tuluyang wakasan ang kaguluhang yon. Sa panig ni Junko, muli siyang inutusan ni Eikong tapusin si Akuto, ngunit nagrebelde at sinabihan tong manahimik. Sinabi ng lahat sa kanyang pamilyang dapat siyang sumunod sa mga utos, kahit hindi ito gusto, dahil kung hindi ay sisirain nito ang kanilang pamilya. Gayunpaman, nagpa siya si Junkong sundan ang landas ng pag-ibig at talikuran ang pamilya at matapos tong sundin ay nilabas niya ang talim mula sa kanyang likod. Nang makitang nabunot na ang Suhara Blade, na espadang ipinasa mula sa iba't ibang mga henerasyon ng pamilyang Hattori, ay sumang-ayon na ang lahat na dapat sundan ni Junko ang sariling landas na ninanais.
Inilabas niya ang talim at winasak ang lahat ng uslak sa panig ni Akot, tuluyan tong tinalo. Nang ibibigay na niya ang panapos ay dumating si Coroni at sinabi sa kanyang kailangan ng pangit na itong mabuhay upang magdusa para sa kanyang mga kasalanan, kaya nagtapos ang laban ng mga babae. Tumingin siya kay Akutong dumaan at naalala ang kanyang pangakot, sinabihan tong mag-ingat, ngunit ang pamilyar na nakalabang si Brave ay papalapit sa kanya upang pigilan ito. Nagtagpo si Brave at Akuto't nagsimula si Brave na umatake sa kanya, kaya tinanong ni Peterhausen si Akuto kung anong gagawin. Sinabi ni Akutong haharapin niya ito ng direkta, kaya nagpunta siya kay Brave at tinanggap ang buong atake nito. Ganap na winasak ni Brave ang kalahati ng kanyang katawan, at habang patuloy na tumatagos ang atake, ay nagsimulang makaramdam ng awa si Brave dito. Nang matapos ay pareho silang bumagsak mula sa ereng parang magkasintahan, at nang sandaling yon ay gumaling si Akuto't niligtas silang pareho mula sa pagkahulog. Sinira niya ang maskrat, kinumpirmang si Hiroshi na ang nasa likod ng hero persona habang si Yuko ay nanonood sa pagbagsak at sinubukang humabol. Nang makarating, nakita niya ang mukha ni Hiroshi humingi ng tawad sa di pag-amin siya si Brave, ngunit tinanggap nito yon at yumakap. Nagpasya si Akutong ituloy ang misyon, ngunit hiniling ni Hiroshi gamutin ang reaksyon ni Yuko sa mga magic beast, ngunit tumugon si Akutong walang lunas sa mga walang silbit, magiging ayos ang lahat pag tinapos niya ang Diyos. Sa panig ni Yamato, bitbit niya si Kina sa isang pasilidad na tila nilalaman ang Diyos at kanyang control center. Habang naglalakad at winawasak ang lahat sa daan, ay nagsimula siyang maglitanya rito tungkol sa kanyang master plan. Nais niyang palitan ang Diyos at gumawa ng bagong sistema kung saan paulit-ulit siyang nabigo, ngunit si Kinang host ng ibang espiritu ay sinabing walang silbi iyon dahil siya ang identity. Kailangan niyang sumanib sa Demon King at Singularity System dahil yun ang kanyang kapalaran, ngunit hindi ito naniwala kahit na siya ay nabigo ng maraming beses sa nakaraan at hinaharap. Wala siyang pakialam sa binanggit nito't sinabing umiibig siya rito't hinawakan sa kamay, ngunit bumalik ang sariling espiritu ni Kinat nagsimulang tumakas sa baliw. Nang sandaling yon, dumating si Akuto at gumawa ng entrada at hinamon si Yamato sa laban, kaya nilabas nito ang kanyang talim at sinimulang atakihin si Akuto. Hinati siya nito, ngunit nalaman niyang isa lang yung refleksyon sa salamin at si Akuto ay sumulpot mula sa likod at binira siya ng malakas. Ipinahayag niyang mukhamang pareho ang layunin nila ay naroon siya para tapusin ang Diyos at di-kontrolin. Isang sundalo ang nakilala si Akuto bilang Demon King at sinabing ang buong layunin ng mga hari ng mga demonyo ay sumanib sa identity at pagkatapos ay wasakin ang sangkatauhan. Sinabi nitong alam niya ang katotohanan yon, ngunit di siya sasanib kay Kinat, tiniyak na hahanap ng ibang paraan. Ipinahayag ng mga babaeng ang lahat ng nangyari ay bahagi ng plano ng Diyos at sinubukan ni Yamatong sumanib kay Kinang isang identity, kaya kinailangan siyang pigilan. Ginawa ni Akuto ang bagay na yon at habang nag-uusap ay gumana ang mekanismo ng depensa ng Diyos at ang buong pasilidad ay umangat sa himpapawid. Tinawag ni Akuto si Peterhausen para sa huling misyon kung saan balak niyang ituloy ang kanyang ideya kahit na mauwi yon sa sariling katapusan, at sumunod si Kina dahil ayaw niya tong mawala. Tinanggal niya ang kanyang mga damit sa eret, nagpunta si Akuto at Peterhausen sa loob ng pasilidad kung saan ang dragon ay gumawa ng butas sa puno't pumasok silang dalawa sa isang pseudo-realm. Nakaharap nila ang maraming archer na nagpaulan ng maraming pana sa kanilang dalawa, ngunit hindi naapektuhan si Peterhausen sa kanilang napakahinang mga atake, patuloy lang na umusad gaya ng isang tiyan. Nang malapit na sa core, naglabas siya ng iba't ibang kordon upang higupin ang Diyos, kaya muling umatake ang mga archer, at sinimulan ni Akutong pumatol at naglunsad ng matinding blast mula sa katawan. Nawala ang lahat ng istorbong uslak, ngunit habang matatapos na ang proseso ng paghigop, ang huling mekanismo ng depensa ng Diyos ay nagbukas ng multidimensional na butas. Sinubukan nitong sipsipin si Akuto at Peterhausen, ngunit kung ilalabas ni Akuto ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ay ganap niyang mawawasak ang Diyos at ang buong pseudo-dimensional space. Gayunpaman, naging duwag si Akuto sa huli, at nagsimulang magkaroon ng pagdududa, pero naisip niyang dapat siyang manindigan ngayon at huwag nang mag-isip ng kahit ano. Nang handa nang mawala, dumating si Kina at nagsimulang magtanong kay Peterhausen tungkol sa mga kahihinatnan, at sinabing ayaw niyang magsakripisyo si Akuto. Sinabi ni Peterhausen titiyakin niyang makakaligtas ang master, ngunit hindi magagarantiya ang sariling kaligtasan. Tumutol si Kina rito, ngunit handa na si Peterhausen magsakripisyo at nag-iwan kay Kina ng pangil mula sa kanyang bibig bilang alaala. Binulag ng pagsabog ang lahat ng naroroon sa puno't pumasok si Kina sa espiritual na mundo kung saan niya nakita ang ibang bersyon ng sarili. Sinabi nitong siya ang isa pang bahagi ni Kina at siya ang dahilan kung ba't gusto nilang dakpin ito.
Sinabi niya kay Kinang dapat silang gumawa ng paraan upang mabalik si Akuto sa normal na buhay para sumaya, kaya nagpa siya silang iligtas si Akuto at ibalik sa kanya ang kanyang buhay. Paglabas mula sa isip ni Kina, ganap na winasak ni Akuto ang buong pasilidad at inubos ang lahat ng dating tinatawag na Diyos. Habang pinapanood ng lahat ang pagsabog sa malayo, lumapit sila sa crater na iniwan noon upang suriin si Akuto. Tulad ng inaasahan, ligtas si Akuto at nagtipon sila kasama ang mga kaibigan at narinig na ang lahat ng nakakaalam sa buong mundong siya ang Demon King ay nabago ang alaala bukod sa mga kaibigan niya. Lumalabas na lahat yun ay gawa ni Kina upang maging payapa si Akuto, kaya ginugol niya ang natitirang mga araw bilang normal na estudyante sa high school na may malaking harem. Ngunit may isa pang natitira sa kwento dahil muling tinuring si Akuto bilang Demon King ng sorting system na nagsimula na naman ng malaking gulot nagpatuloy ang pakikipagsapalaran ng Demon Lord na si Akuto.